ka ba ni Sara Duterte? Eto na nga, lumabas na ang balita. Hindi niya talaga napigilan. Hindi niya napigilan ng kanyang sarili na magtago at tumakbo sa Korte Suprema. Eto na, dito na tayo sa ating main topic. On time ako dun sa unang topic. On time ako, dapat 30 minutes lang yun eh. Okay. Anyway, eto na nga, pag-usapan na natin. Oo. So, hindi ito inilabas kanina. Gabi na inilabas. At ang naglabas na ito ay si Terry Redon, si Congressman Terry Redon. Hindi pa nanggaling sa partido ni Pusit. Di ba? Hindi pa nanggaling sa partido ni Pusit. Sobra. Duwag talaga eh. Hindi ko talaga siya makitaan talaga ng tapang. Ito si Sara Duterte. Totoo lang. Sabihin nyo ng bias ako, whatever. Pero hindi ko talaga siya makitaan ng tapang, guys. At saka, I mean, hindi ko makita yung reasoning. Hindi ko makita yung reasoning sa kung inosente ka, ba't ayaw mo na lang harapin? Ibig sabihin, ayaw mo isugal. Ayaw mo harapin eh, so ayaw mo isugal. Sinasabi mo inosente ka, pero ayaw mong harapin. Ibig sabihin, ayaw mong isugal na baka matalo ka. Ngayon, kung ayaw mo isugal, ibig sabihin, meron kang ginawa. Di ba? Ayaw mo isugal, pangalawang beses na to eh. So ito na nga. So itong si Sara Duterte, tumakbo na naman sa Korte Suprema. Ito yung kanyang ginawa. BP Sara sumaklolo sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment proceedings. Ayan na. Sabi, news update. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang ipatigil ang impeachment proceedings. At ang naglabas pa nga si Congressman Terry Redon. Secret eh. Alam niyo ba't sinikreto? Ang weird, alam niyong bobo talaga si Sara Duterte. Akala ba niya masisikreto niya to? Common sense naman. Hindi niya masisikreto to. Alam niyo talagang bobo si Sara Duterte. Alam niyo kung ba't sinikreto to, mga kababayan? Sinikreto yan kasi merong may PR consequence yan eh. May PR consequence yan. Ano yung consequence niya? Consequence niya as far as public relations is concerned or public perception is concerned. Yung pananaw nating lahat. Ang consequence niyan, mga kababayan, umiiwas talaga. Kasi pangalawang beses na to. At sa pangalawang beses na to, mga kababayan, walang ginawa ang House of Representatives na mali. Wala siyang ginawang mali ang House of Representatives. Very by the book ang ginawa ng House of Representatives. Totoo. Kahit pakinggan nyo yung sinasabi ng mga ibang vloggers yan. Kahit yung makakamping, siguro a-agree sa akin pag sinabi ko na very by the book ang ginawa ng House. Sa sobrang by the book nga, nakakairita na eh. Sa sobrang by the book, nakakairita na, mga kababayan. By the book, doon sa kanilang House rules. By the book, pati doon sa decision ng Korte Suprema. Lahat by the book. Sa sobrang by the book, yung mga congressmen na hindi alam yung book, napapahiya na tulad ni Paulo Marcoleta. Oo. Diba? Ganun eh. Sa sobrang by the book, yung mga taong hindi nagbabasa ng book, napapahiya tulad ni Paulo Marcoleta. Sabi ko, actually, kung tutuusin nga, mga kababayan, there's really no need to extend this impeachment further. Hindi na ito dapat papatagalin ng gantong katagal. Pero, ayun, ginagawa kasi nga by the book lahat ng galaw ng House of Representatives, kada hearing nagpapadala ng invitation kay Sara Duterte, hindi naman siya nag-a-appear. Sumagot sa kanilang naunang subpoena, sumagot, ang sabi, ad cotelam. Ibig sabihin, hindi nila nire-recognize ang jurisdiction ng House of Representatives. Well, obviously, kasi nga tatakbo sila ng Supreme Court. That's quite obvious already. But at the same time, mga kababayan, kasi meron na kasi decision ng Supreme Court eh, na kung hindi ka if you will not submit yourself to the jurisdiction of the court, you cannot afford its remedies. But that is in a criminal case. Sa RTC yun. Sa Tagalog, mga kababayan, kung hindi ka magpapasakop sa kapangyarihan ng korte, kung hindi ka magpapasakop sa otoridad ng korte, hindi ka pwedeng tumakbo sa korte para humingi ng mga remedyo. Kasi hindi mo nga ni-recognize. Lahat na ng due process binigay dito, kulang na lang kulang na lang sampalin siya ng due process araw-araw eh.
Nakuha pa niya mag-file ng impeachment. Well, okay lang, wala namang problema. Sige, ituloy, babasahin natin kung ano yung laman nung kanyang i-final. Oh, ito. Lakyan na lang natin to. Yan. So, ang kanyang i-final ay petition for certiorari and prohibition. Ibig sabihin, una, humingi sila ng tulong sa Korte Suprema dahil meron daw violation ng kanilang karapatang pantao. Oo, human rights. Or may pang-aabuso sa parte ng House of Representatives. Kaya petition for certiorari. Prohibition, ibig sabihin, pinapatigil ang impeachment proceedings. Yun ang prohibition. Kaya meron silang with urgent application for TRO and a writ writ of preliminary injunction. Pigilan ang proceedings. Yan ang kanilang gusto. Oo. Law bending to, mga kababayan. Law bending. LBC po. Hindi sila nagpunta sa court, guys. Gusto talaga nilang i-secret. Hindi sila nagpunta ng court. Walang abogado ni Sara Duterte ang nagpunta sa court. Nagpadala lang sa LBC. Gusto nila talaga na i-secret, guys. Gusto nila secret. Oo. Kaso, ang stupid eh. Ano yung stupid? Kung bakit? Ang weird na gusto nila i-secret. Lalabas at lalabas to. Kasi, syempre, bibigyan ng kopya yung mga yung kanilang mga hinabla. Yung kanilang mga respondents. Diba? Natural. Pwede yun. Lizelle Sadia. Pwede yun. Basta kasi, actually, minsan nga mas maganda pa kung, registered mail. Sa registered mail kasi, nakasulat, pati yung, kung tinanggap o hindi. Actually, kung magpa-file kayo ng demand letter, magpapadala kayo ng demand letter, make sure naka-registered mail. Bawa, may utang sa inyo, magbibigay kayo ng demand letter. Registered mail, palagi. Para kapag tinanggihan, ibabalik yun. So, pag binalik sa'yo yun, may kasamang note, tsaka yung reason kung bakit binalik. Yun. Yan, Kenres, pwede rin naman e-filing. Pwede rin naman yan. Pero humihingi rin kasi ng hard copy dyan sa e-filing. So, baka nauna na yung e-filing, tinu-follow lang tong hard copy. So, pwede yun. Yun talaga. Kailangan ng hard copy. Oo. But anyway, so alam natin talaga na sinikreto nila. Usually kasi di ba kapag nagpa-file sila ng like last year, nagpunta sila sa Supreme Court, yung mga abogado niya. Pero to hindi. This time itinago nila. Ang tanga, akala nila hindi lalabas. Bahala sila. Ano yung kanilang basis? Oo, ng kanilang So, ano daw yung kanilang basis ng kanilang argumento? Number 1, the initiation process conducted by respondents, House of Representatives, and Committee on Justice is marred by grave abuse of discretion. Kaya nga petition for certiorari. Kasi may grave abuse of discretion daw. Allegedly. And in contravention of the Constitution as well as the guidelines laid down by the Honorable Court in Francisco versus House of Representatives, Gutierrez versus House of Representatives, and Duterte versus House of Representatives. Pati yung sa kanya, sinama na niya. Okay, sige. Ito. Ano yung mga grave abuse of discretion? Number 1, the Zabalia and Cabrera complaints, ito yung pinag-aanuhan ngayon, pinaghihiringan ngayon, are void ab initio for violating the 1-year bar rule. 1-year bar na naman, guys. 1-year bar na naman. Ang pinag-uusapan natin dito, nakanantipaklong talaga. 1-year bar na naman. Which prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year. Following the effective non-viability of the earlier initiated Castro and D complaints on March 2 through their respective setting aside and withdrawal. Okay, balik tayo sa history. Balikan natin ang history, guys. Nung January kasi, di ba, nag-file ng impeachment complaint sila Makabayan at saka si Kiko D. January pa lang. Ang kanilang reasoning, di ba? Ang kanilang reasoning ay dahil binago ng Korte Suprema ang period ng bilangan, or sorry, not the period, but the definition of session days. Nauna nag-file itong sila D at saka si Castro, si Makabayan. Kasi daw effectively nausog na yung expiration. Okay. Ngayon, mga kababayan, after February 6, which is the date mentioned in the previous impeachment complaint,
yung unang desisyon ng Korte Suprema. May nag-file na dalawa, yung Saballa and Cabrera. Okay. Ngayon, ang sinasabi ng mga abogado ni Sara Duterte, yung Saballa and Cabrera are now barred by the 1-year bar rule. Bakit? Kasi may nag-file ng nauna at winidraw nung March 2. Yun sabi. Number 1, mga kababayan, babalikan natin kasi sinabi naman dito sa Francisco versus House of Representatives, napakalinaw naman ho kasi ng sinabi ho doon. Kailan nagiging initiated ang impeachment complaint? Ito yung sinasabi ko last time na magkakaroon ng confusion ulit dahil iniba ng Supreme Court yung definition ng session days. Sinabi ko na ito noon, I predicted this already. Ito na nga. May pagka-Nostradamus talaga ako, guys, pagdating sa politika. May pagka-Nostradamus talaga. But anyway, eto. Na-i-initiate ang isang impeachment complaint when it is transmitted to the Committee on Justice or the relevant committee. Kapag tinanggap na yan ng Committee on Justice, that is when an impeachment complaint is initiated. Ngayon, ano bang nangyari? Nung tawag dito? 'Di ba withdraw ng tawag dito ng Castro at D yung kanilang impeachment complaint. Ano ba ang tunay na nangyari? Puntahan ngayon natin yung sinabi ni Congressman Terry Redon. Okay. Ayan. Makikita sa mismong video footage ng plenaryo noong Pebrero 23, 2026 sa oras na 3:48 PM na ang referral ng apat na impeachment complaints ay isinigawa ng buong kapulungan alinsunod sa Section 3.2 ng Article 11 ng Konstitusyon. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung apat na impeachment complaints were referred noong February 23. Lahat ng apat. So, ibig sabihin, sabay-sabay silang dinala sa Committee on Justice. So, doon sila sabay-sabay na na-initiate. So, isipin nyo mga kababayan sa karera. Isipin nyo karera. 4 na tao ang tatakbo para kumarera. Sabay-sabay sila nag-umpisa sa 0. Yun yung February 23, 3:48 PM. Sabay-sabay nag-umpisa. Ibig sabihin ba, merong nauna sa kanila sa pagtakbo? Wala pa. Kasi sabay-sabay silang tumakbo lahat. Yun yung February 23. Ngayon, ang sabi dito sa petition, umatras ng March 2. Yung dalawa. Yung kay Castro at kay D. So dapat, mapigilan itong dalawa, yung kay Saballa at kay Cabrera. Kasi, umatras na itong dalawa . So barred na itong dalawa by the 1-year rule. Does it make sense? O isipin ulit natin yung karera. Isipin natin ulit yung example natin ng karera. Sabay-sabay silang tumakbo, tapos yung dalawa, nag-back out. Hindi na kami tatakbo, sabi ng dalawa. Dalawa na lang naiwan. Ibig sabihin ba, hindi na pwedeng tapusin yung dalawang naiwan, yung karera nila, kasi nag-back out yung dalawa? Ibig sabihin ba, pipigilan na natin yung dalawang yun? Dahil sila dahil may umatras na dalawa? Siyempre hindi. Sabay-sabay sila nag-umpisa . So how can the withdrawal prevent, or how can the withdrawal be interpreted as violative of the 1-year bar? Di ba? It doesn't make sense. At ito yung literal na law bending, guys. Law bending to. Literal. Pag may magrarally sa Supreme Court, sasama ako, maniwala kayo. Pag pumayag ang Supreme Court sa TRO, pag may nagrally sa Supreme Court, sasama talaga ako, maniwala kayo. Promise. Tatapusin ko pa rin yung law studies ko, pero sasama ako dito sa rally sa Supreme Court. Kasi, ang weird sabay-sabay nga nag-umpisa. According to Terry Redon, February 23, na ang referral ng 4 na impeachment complaints ay isinagawa ng buong kapulungan. Ibig sabihin, walang nauna, walang naiwan. Sabay-sabay silang umabante doon sa Committee on Justice. So, law bending to, guys. Pag pinayagan ng Supreme Court to, ewan ko talaga. Totoo lang. Oo. So
So, ito nung dalawa na naiwan, hindi, violative na raw to ng 1-year bar rule. Kasi nag-withdraw daw yung dalawa. So, hindi na pwede. Ha? How can that be? Di ba? So, anyway, tuloy natin. Yan pala yung una. Pangalawa, dahil daw ganun, dahil ang Sabali at ang Cabrera ay violative daw of the 1-year bar rule, lahat daw ng proceedings, hearings, etc., kanilang mga actions, votes, etc., are also unconstitutional. Ayan. So, hindi na dapat ito itinutuloy. Okay. So, itong dalawa magkasama to. Yung B and C. Yan. Same topic yan, same topic. Ito naman ang kasunod. Ito medyo ibang topic na to. The conduct of trial. Yun. Oo. Ito yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. Oo. Ito yung sinabi niya na parang mini trial daw. Okay. The conduct of trial, whether mini or full-blown by Respondent Committee on Justice and the exercise of its ancillary incidents, including the issuance of compulsory processes, ibig sabihin, mga subpoena, are unconstitutional and encroaches on the power of the Senate to solely vested in the latter by the Constitution. Consequently, blah, 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 alam na natin lahat yan. Okay. Dito po, mga kababayan, dito na po maglalaban ang tawag dito. This is now an argument because of definitions. Semantics. This is a semantic argument. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng quote-unquote mini trial? Pinaliwanag naman na yan ni Congresswoman Luistro. Maraming beses na. Pero, syempre, dahil butas, pag nakita ka ng butas, abogado ka, nakakita ka ng butas, palaki mo yung butas. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kapag pumayag ang Supreme Court dito, medyo mababaw na ang Supreme Court natin dyan.